Okay? Tumataas siyang ganun. Ano nangyari? Nung kanyang inalis ang kanyang mata sa ating Panginoong Diyos, okay? Dahil nakita niya, naramdaman na niya yung yung paligid niya eh. Naramdaman na niya, pati inaapakan niya, umaangat-angat. Okay? Alam niya na delikado na. Kaya nung nawala siya sa kanyang focus sa ating Panginoong Diyos, nalaglag siya, lumubog siya. At alam po ninyo mga kapatid ko, sabi ng Lord sa kanya, kasi kasalanan mo eh. Okay? Nawala yung focus mo sa akin eh. At ganun din po mga kapatid ko, ang sinasabi ko sa inyo. Kung gusto mong maging persistent at hindi ka malaglag sa sitwasyon mong ito, kinakailangan mo na talagang isang tamang pananampalataya sapagkat ang tamang pananampalataya ay nananatiling nakafocus, always seeing the invisible. Kahit pa nakikita mo at sinasabi sa iyo ng mga tao na ito na ang mangyayari, ganito na ang mangyayari, anong sa'yo? Payapa ka. You're at peace. Ang lahat ng mga tao natatakot na, nagsisigawan na, pero ikaw ay may kapayapaan. Of course, meron dyan, paminsan-minsan naglilinger dyan yung mga pangamba, pero once na bumalik ka ulit, kinausap mo ang Panginoong Diyos, babalik na naman ang pananampalataya, lalakas ang pananampalataya, at magkakaroon ka ulit ng kapayapaan. Always focus mo. Sinasabi ng dyaryo, ganito na, katapusan ng mundo. Ganito na ang mangyayari. Pero alam po ninyo, kung ikaw ay may tamang pananampalataya, you're still at peace. Sa Amerika po ngayon, dami nang nangyayaring kaguluhan ngayon. Kung sabi nga, kung kailan lang sa London, di ba? Hanggang ngayon, magulo pa rin daw po sa London. Okay? At yun po yung sitwasyon na sinasabi natin ngayon na talagang hindi pa ito nangyayari sa London. First time lang nangyari ito. Okay? Sa history ng London. Okay? Yung ganitong tawag na anarchy. Nagkaroon ng anarchy. Okay? At sino makapagsasabi na ito yung mangyayari sa isa sa pinakamayamang bansa? Okay? At kilalang city. Sinasabi ko lamang po sa inyo to sapagkat ito ang mga bagay-bagay na mangyayaring darating na ang Diyos. Marami ng mga taong natatakot. Ano na ang mangyayari sa susunod? Pero kung ikaw ay may tamang pananampalataya, you will be persistent in this discouraging world. Nakaka-discourage sa mundo. Sapagkat sa muling panahon, darating siya, ganito talaga ang mangyayari. Ang tanong ko, kamusta na pananampalataya? Kaysa ka ba sa mga taong natatakot, walang kapayapaan? I say, fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith. Amen? Yan ang kailangan. You check your faith. Then, panlima, ang isang pananampalatayang tama, kung bakit ito ay pleasing sa Diyos. Sapagkat ang kanyang ugali, ito rin is another character of the right faith. Always thankful, even without, or even before the blessing. Even before the blessing. Nagawa niya na po bang magpasalamat kahit wala pang blessing? Amen. Okay? Kasi tayo, di ba, naturuan tayo sa mundong ito, kapag ka may binigay sa'yo, doon ka lang magpapasalamat, di ba? O, ikaw pa, nagpasalamat ka. Jason, nagpasalamat ka ba kay Jason? Ang tanong sasabihin sa akin ni Jason, Pastor, ano naman dahilan para magpasalamat ako kay Jason? Wala naman siya binibigay sa akin o ginagawa sa akin. Tama? Amen. Okay? Well, natural lang yun sa tao, sa kapwa natin tao, pero iba sa Diyos. Sapagkat kung ikaw ay may pananampalatayang tama sa Diyos, ikaw ay patuloy na nagpapasalamat sa Kanya. Lalo't higit ikaw ay may hiningi sa Kanya kahit wala pa ang kasagutan. Kung ito ay nabanggit mo na sa Kanya. Ang taong may pananampalataya, umaasa kagad. Diba? Seeing things, assurance of things we hope for. Yun nga yun eh. Bagamat wala pa sa kamay mo ang kasagutan, dahil nananampalataya kang ang Diyos ay nakinig at narinig ang iyong mga dalangin. Ulitin ko, na-please ang Lord sa'yo. Bakit? Kasi nakikita niya ang totoong pananampalataya mo. Kaya pag na-please ang Lord sa'yo, tinitingnan ka niya. At pinakikinggan niya ang bagay na binabanggit ng iyong mga puso at ng iyong labi. Okay? At kapag binanggit mo yan, alam mo nakinigit na ang sasagutan Diyos. Kaya bagamat wala pa sa iyong kamay ang kasagutan, dapat natuto ka ng magpasalamat sa Diyos at that time. Magpasalamat ka na kagad sa Kanya. Yun ang dapat maging ugali ng bawat mga nanampalataya dito sa Lord of the Harvest.
Binanggit mo na yan sa Lord, Lord, nagpapasalamat ako ng anak ko ay babaguhin mo. Nagpapasalamat ako, Panginoon, na ang sitwasyon ko ngayon o ang kalagayan ng karamdaman ng aking nanay ay iigi sapagkat sinabi mo yan sa iyong salita, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw ang gagamot sa aking nanay. Gusto ko maunawaan po natin, mga kapatid, ang tunay na dapat nating maging ugali sa ating pananampalataya ay kahit wala pa yung blessing, dapat nagpapasalamat ka na. Ganito yung prayer ni Jesus Christ eh. Di ba naalala niyo si Jesus Christ nung siya pumunta kay Lazarus? Inabot niya si Lazarus, patay na, nakalibing na. Pero nung sabi niya gano'n sa mga tao, pwede ba bakit alis niyo yung pinakatabing, yung doon sa yungib, sa libingan ni Jesus Christ, tanggalin niyo yan? So, sabi niya pinatanggal. At alam po ninyo yung prayer ni Jesus Christ, hindi siya nag-pray na, Lord, Father God, buhayin mo, Lord. Ama, buhayin mo si Lazarus. Hindi ganun ang prayer eh. Gusto niyo makita yung prayer ni Lazarus? Ni Jesus Christ kay Lazarus? Sa John chapter 11, verse 41. Okay, ito po ang sabi. Then they took away the stone from the place where the dead man was lying. Okay? At ito na si Jesus Christ. And Jesus Christ lifted up His eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. Now, sabi ni Jesus Christ, Father, salamat sapagkat narinig mo na ang aking panalangin. Teka muna, nagpapasalamat na matigas pa sa bato yung katawan niya dahil patay pa rin hanggang ngayon si Lazarus. Pero tingnan po niyo yung ugali ng prayer ni Jesus Christ. Father, I thank you! Sapagkat alam po ba ninyo, I believe nakita na ng Panginoong, ng Diyos Ama ang puso ni Jesus Christ na nandun na. Kinausap na siya ni Jesus Christ, Father, bubuhayin ko si Lazarus. Lukuban mo ko ng iyong presensya. At Lord, alam ko yung petition ko na ito ay ibibigay mo sa akin. Kaya nung pag-pray niyang ganon, ang prayer niya agad, pagpapasalamat na. When did we ever pray like that? Lord, salamat! Sapagkat ang aking anak, okay, ay magiging mabait sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat! Sapagkat ang aking asawa ay magiging maayos sa aming pagsasama sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat! Sapagkat yung aking karamdaman na sinabi ng doktor na mahaba pa ang gamutan, salamat Lord, sapagkat ako ay magaling na sa pangalan ni Jesus. When did you ever pray the prayer like that? Si Jesus Christ, ganun po ang prayer. Father, I thank you for you have already heard me. You heard me. Ang sabi po sa verse 42, and I know that you always hear me. I know that you always hear me. Now, hindi po siya parating pinapakinggan ng Diyos Ama dahil siya ang Diyos Anak. Hindi po. Kaya tandaan po natin, nandito po si Jesus Christ, yan nga po tinuturo ko sa leadership training. Okay? Siya ang ating ehemplo. He became an example to everyone. Okay? Pinapakitan. Bakit niya pinarinig niya that you always hear me? Tingnan po yung sumunod na verse. Sabi niya gano'n, but because of the people who are standing by, I said this, that they may believe